Pagkukopra ang tanging ikinabubuhay ng kanilang pamilya, kaya ang araw-araw na kita hindi raw sumasapat. Yung kopra mismo, yung putik pahirap, bumaba, tumaas yung bilihin. Samantala noon umabot ng 40 hanggang 50 yung kilo. Dati, 1 kilo. Oo. Ngayon, magkano na ang bili? Ngayon dito ano na lang, 19. 19. Oo. Ibabiyahe nyo pa po yun, Bibiyahe ano? pa, may bayad pa, bawat pagkarga, 50. Yung sasakyan, 50. 100 na bawat sako. So kayo po ba nararamdaman ninyo na pahirap ng pahirap yung buhay? Oo, pahirap ng pahirap talaga. Dahil sa kawalan ng pera, hindi raw nila mabigyan ng maayos na burolang anak. Pagdayigon ang Santos nga Trinidad na usala nga Ibinalot na lang sa kumot ang bata. punuan tungod sa pagpasangyaw, sa pagtuo, nga waray sugat, nga kamaubay, o kamaluluuyon, ilog pa sa inyo. Mabuti na lang daw at may nagmagandang loob na kapitbahay na tumulong sa paggawa ng ataol ni Ivan. Kahit madilim dahil walang kuryente sa lugar, matyagang pinanday ni Lolo Budok ang ginagawang ataol. Makalipas ang ilang oras, maayos nang nailipat sa kabaong si Ivan. Tama na. Dahil hindi na embalsa mo ang bata, kinailangan siyang ilibing kaagad kinabukasan. Hanggang sa huling hantungan, ramdam na ramdam nila ang kahirapan. Pero hindi lang pala si Ivan ang namatay na kapatid ni Jules. Taong 2003, namatay din ang nooy 3 buwang gulang niyang kapatid sa hindi na nalamang dahilan. Taong 2017 naman nang mamatay ang lola ni Jules. Huli na nang maisugod siya sa ospital na 2 oras ang layo mula sa kanilang lugar. Na-stroke ng high blood. Ay, wala kami doktor doon ng hospital. Hindi na ng hospital. Patay din.